Ako si Bong ang kinamanghuran sa pamilyang Duterte. Ako tong pahipi lang dili ko nagpakita sa publiko. I-request man God ko, ako actually ni shy off na ko sa politika. Nakonsehal ko one term, pero niingon ko sa 3rd district. Pero niingon ko sa sarili na ko na ang politika dili para sa ako. But anyway, karong gabi man God gi-request ko na mo share sa inyo gamay kay daghanan po siguro sa inyo wala gyud nakaila ang pagkatao ni PRRD gikan sa bata pa siya, nag high school, nag vice mayor, mayor to the presidency. So ang ako lang, during that time man God, dili kayo ko ka istorya sa kuan pa niya, pagkabata pa niya. Kay ako, batang mosmos pa ko, so nawa pa ko'y buot. So dili na ko kayo ma-share na. So diri na lang tamo adto sa atong pag-high school na ko, kanya siya paingon na sa college. Pero during that time na bata pa siya, kana si PRRD yun ang pinakamaldito sa among pamilya. Kami tanan nakatilaw og disiplina sa among inahan. Kana ang among inahan na si fondly called as Nanay Suling, naanay latigo na kanang ginagamit sa kalesa sa kabayo. Taas kayo na ang nakapudpod ana si PRRD. So anyway, direta ron sa high school. Pag high school na ko ron, si PRRD, sila tanan akong ubang igsuon, nag-college naman. So nagbulag-bulag nami sa among landas. Sila tuwas Manila, ng eskwela, si PRRD ni eskwela og sa Lyceum, ni kuha sa liberal arts. Ang uban akong igsuon, tuwas sa Cebu, ang uban sa Manila. Ang eldest na mo ni Antog Amerika. Ako po, dugay ko nawala dire 1974 during martial days pa to. Kaya ang akong inahan po, dili sa gusto nakita sa pangitabo sa katong panahon na to. So iya kong gisekreto po og giadto sa Amerika. So dito ko nagpondo for 12 years mo nang dugay ko nawala tre. Now karon katong pag-college na PRRD, kay tungod ang among inahan strikta kayo, labi na ka ng malanghid mig mulakaw sa gabi na ami Cinderella 12 o'clock kinahanglan muli na. So katong panahon na to, napura na po siguro akong inahan. Himuan na lang yung kwarto si PRRD sa gawas. So, para pag mauli siya, dili na may storbo akong inahan. Now, karong itong pag-eskwela ni PRRD sa Manila, wala na sila. Ako'y nabilin sa Davao. High school na ko ito. So, ako po, dingon ko sa akong inahan na, Nay, para di na po ka ma-istorbo pag uli na ko, manuktok ka kay dili man to muhatag o gyabi sa mo. Ingko ka ng kwarto ni PRRD, pagamitan na lang sa ako. Which eventually, isugot mo po. Now, kaniron ang problema. Kaya nga siya, sige, palimpiyuhan ang kwarto ni PRRD. Pag-abri ron sa kwarto, kay Book ang iyang gi-wallpaper, mga centerfold sa Playboy magazine. So ko kaya akong inahan gipanglaksi tanan. So ako'y nagamit ato. No katong nagamit nako, naay aparador dito si PRRD na nakalakpot. So niingon ko nga, uy, wala naman siya dire. Gamitong ko ni kay butang nako ako mga gamit. Pag-abri nako sa aparador, dito di ay ang iyang collection sa Playboy magazine since nagsugod ang kanang magazine. So, ako, nalingaw po ko kayo. So, anyway, from there, pag-college na ako,
nag-American ako, 12 years ko dito. Wala na ko'y in touch kang PRRD. Basta nahibawan na ko, he became an OIC Vice Mayor sa Davao. At that time, panahon ni President Cory Aquino. And then, eventually na mayor siya. Pag uli niya pag-mayor, nibalik ko dire. O niya, eventually, gikuha ko niya for the longest time na katong na mayor siya. Ako ang gihimo niyang private secretary niya. So, kato, pag presidente na ni PRRD, gitok-tok ko niya sa balay. Ingon siya sa ako na ayaw pangayog posisyon sa gobyerno o ayaw pagtransaksyon sa gobyerno. Kunyagi, todlo ko niya na, ingon siya, o gusto ka, total mailhang ka naman igsoon sa presidente, pag negosyo sa pribado, pero legal. So, nitando lang pod ko. So, motong ako, nagpahipi, yun ko. O di, pa ninyo makita during that time. Now, I would like to take this opportunity lang po, no? Deep, our deepest appreciation. I'm talking sa Duterte family, including myself. Dako, gyud kamong pasalamat sa inyong tanan from Luzon, Visayas, Mindanao, and overseas, all over the world sa inyong moral support o pagsuporta sa calling for bring PRRD back home. Ibaw ninyo sa atong framework sa atong democratic government. Naagyan ang Constitution. So we have by all means to protect the Constitution. We have to protect our constitutional rights sa freedom of assembly and speech, and most of all, ang soberenya sa atong nasod. Ang problema diha, gibaluktot nila sa taas ang soberenya nato. Mao nang kanang uban diha nga dili gyud gusto kang PRRD. Nisugot na lang nga nidoyog sa ato because gihilabtan na ang soberenya sa atong nasod. Now karon o gihimo na nila sa usa ka presidente. Unsa pa kita na lang. So wala ta. So ang ato dire soberenya, we should not allow any foreign entity mudikta sa ato o mo adviseman kay ato ning nasod. Kitay ato na wa mo'y katungdan diya na mag-apil-apil. In closing, gusto lang nako ni ipaabot sa atong mahal na PRRD. You know, after May 12, you will have an overwhelming support of confidence sa mga tao. We are all hoping for your homecoming back. Pagbalik nimo, kami po'y muingon sa imo na ayaw kalimot. Adili pa ka pwede mo retire sa politika because you have a new fresh mandate sa Davao. You have to serve your constituents. And ang amo lang hangyo, bring back the glory na ang Davao sa una og magpabilin man karon. Wala ko nag-ingon si Mayor Basti, gipasagda niya. Ang problema lang manggod kay giipit ta. Giipit si Mayor Basti sa iyang mayor powers og ang iyang supervision over sa police. So ang ato nga pa ngayon kang Mayor Rodiana, as is fondly called by the Bawen News, ibalik ang glory that we are one of the most safest, the most cleanest, and the most livable city in the Philippines,
and for the world to see. Og ako lang pong ihangyo, do not forget the party list, PPP. Long live Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat.